Happy Father's Day gali sa mga tatay ta dire no. Gusto ko lang ihambal sa inyo, no. Kay tikis aga expect ang bata, go may message dito siguro para sa Father's Day, no. No, kay ga series ta. So babalik lang tagyapon sa ato. Do process ang ano bla, nag-obra sa construction. Pagtapos mo miskla sa simento sa mga adlaw, ang imo pala, ituslok mo sa kundinda, puli ka, tulog ka, pagbalik mo sa dasong adlaw, pudyo kaliwat ang pala, miskla liwat. Ay, so nang obrahan ta. Pero wala mo ko message para sa inyo subong nga aga ang gusto ko lang balon sa inyo. Kabalo ko damo mga mayo nga tatay sa kalibutan, pero para sa akon kamo gid ang pinaka the best. Ha? Ano ko nga? Ang gani. Ti ako ni mo naging echo ko na, di ba? Ngati kamo pinaka the best nga tatay para sa akon na. Di ba? Ti okay na? Alright. So, again, no, padayon kita sa ating series kay ti Lord willing matapos na ni siya by next month. Move on na ta, no? Galatians chapter 6, ang pagkatanaw ang mga verses sa sining aga, ang halin sa verse 7 nasa sa verse 10. So Galatians chapter 6 verse 7 to 10, ginapangabay ko kamo tanan sa pagtindog, sa pagkatagtao, sa pagbasa sa pulo sa Ginoo. Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Verse 7, hindi ninyo pagtuntuha ang inyo kaugalingon, wala sing tawo nga makadaya sa Dios, kay kung ano ang ginapanggas ng tawo amuman ng iya anihon. Kung sundon ta ang aton gid lang nga gusto, mabato naton halin sa sini ang silot nga wala sing katapusan. Pero kung sundon ta ang gusto sang Espiritu Santo, mabato naton halin sa sini ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani hindi kita magkataka sa paghimo sang maayo, kay kun magpadayon kita, magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. Gani kun may kahigayunan, hindi ta pagpaligaro ng paghimo sang maayo sa tanan nga tawo, kag labi na gid sa aton utod ng mga tumuluo. May namon sa langit, Ginoo, salamat sa ining pulong mo, Ginoo, nga ginhimo mo, Ginoo, available para mabasa namon, kamo pamalandungan namon, siningaga, Lord, ining mga pulong mo nga pagatunan namon, I pray nga you'd stoop down sa among level, kagabay nga tagaan mo kami kaalam, tagay kami, Ginoo, sang bukas nga tagipusoon, sensitibo nga utok sa imong pulong, kagabay, Lord, nga updan mo kami, paitsindiha kami, kaya gina-acknowledge kinamong Ginoo nga apart from you Lord wala kami sang may kasarang Ginoo gani. Updi kami hasta matapos ining among services ning aga pagdalayawon ka among imong pangamuyo sa ngalan sa imong anak si Jesus. Amen. Right, take down your seats. All right, so a few days ago, no, kung mag-duty ko bala, no, tubang ko computer, may times nga medyo medyo avail kami or hindi kami sako gid. Right? So sa in between sa mga times nga kung baga down times na mo, ti syempre way ka man ibang obrahon, right? Kung hindi ka magbasa, tanaw ka social media. So ti sa isa ka bes a few days ago natabo scroll ko sa social media, may na-encounter kong isa ka video nga nagsugod ng video ng isa ka bata nga hubin pa, no, Indiano to siya, buot way ko kabalo sa India, to natabor sa Singapore. Pero makita mo siya nga ara sa ilang condominium, sa ilang flat. Uso to ya sa ilang mga flats mo, mga condominium. Ara siya sa taas ng floor. Then na-capture siya sang video sang isa ka camera nga ring camera sang isa ka pertahan sang kondo sa dito nga lugar ko sa din. Makita mo siya gali-lingi sa katanaw subla sa sa aras sa taas nga floor mo siya galingi siya nga tanaw ya kuno kataas. Ni balikid siya kung may tao katanaw sa iya. So pagkatanaw ka abot mo na kuno obra ko niya, right? Abot mo nga malumpat siya. Kaya masubo is data tong bata nga to, depressed daw siya basing sa caption, thank you man. Basing sa caption sang video, depressed to siya kuno nga bata. So sa mo tong adlaw no gitabo nga wala tawo ato nga building kag nag-decide siya nga naglumpat siya. Right? Now ang camera nag-focus sa iya, why hindi mo ya makita kung ano ang sistema paglumpat ya. Right? So makita mo lang is naglumpat siya. And then the sun is mabatian mo nga gali nagabong na kay siguro kakasangit siguro sa mga air condition nasa kilid sang and then gali nagabong na pwede mo makita. Now sa pagkatanaw ko to kabalogid ko ya kung ano natabo siya, right? Na kung pa makutonda ka mo matsagan yun natabo siya. Sa tong bata to, right? Tagada mo duwa posibilidad. Ayhan na dagdag siya asa sa pinakadalong gig. Or ikaduwa ayhan naglutaw siya palayo. Tukangay ni Peter Pan bla. Naglutaw siya palayo paglumpat niya. Check niyo gano sa.
Na kutob sa nagapati, nga nadagdagit sa pinakadalom, dito sa pinaka sa dupa, gid, right? Kutob sa mga nagapati sa inyo, alsa kamot. Nga nadagdagit siya. Sino ang gapati nga nadagdagit siya, alsa kamot? Sino alsa gani kamot? Sino ang gapati? Okay? Sino ang gapati nga naglutaw siya? Palayo. Nado si Peter Pan sabla. Sino ang gapati alsa kamot? Okay, so sa tanan nga wala nag-alsa kamot, ano yang inyo nga ano yang matyagan nyo? Anong opinion nyo? Right? Subong, todo tatlo lang ang nakabalo sa tsakto sa bat. Right? Nadagdag sa asas dalom. Right? Why niya question? Why ko hindi nga nag-question ka mo kung ano natabo? Kabalo ko mo nga, kaya again, pagkita ko, paglumpat yan, bakoy ko nakita ko natabo siya ya, pero kabalugi ko yan, nadagdagit siya. Kabalo ko mo nga, kabalugi ko. Kaya tungkol sa nining butang ang ginatawag na gravity. Batiin na muna sa gravity. Ang gravity, ambal ko sa Google, gravity is an invisible fundamental force of attraction between any two objects with mass. So, silingon, ang science mag-explain sa gravity is that ang duwa kuno ka objects, kung tupaday sila nga duwa, kung lapitay sila, may ara kuno ginatawag nga force or attraction nga katabo. Ga-attract sila sa isa gabutungay sila. And depende sa kabugaton sa amo nga object, buti the more nga bugat ang object, the more nga mas kusog ang gravitational pull. Imagine na nyo ko example, may arabi mattress, amo na, hinabalang foam, nga ginalatag mo sa tapan. And then, kundi arada siya, and then imagine, kuha ka bowling ball, and then ibutang mo siya sa tunga sang mattress, kaya ano matabo? Ano matabo? May luhob. Right? Maluhob siya. Kung ibutang mong bowling ball sa tunga sang foam, may luhob. Kaya imagine nyo, nakatabo, may luhob siya nag-aamo na, kaya ginabutang mo siya mo. Now, imagine, kung may hulin kapagid, and then ang hulin mo, ibutang mo sa tupad sang bowling ball, matsyag mo no, tabo sa hulin. Right? Butungon siya sang, kaya ang bowling ball, gaamo na, ginabutong yung mattress padalom, paamo ni, galuhob siya, and then kung ibutang mong hulin sa tupad niya, syempre, natural, maligid ang hulin pakadto sa iya. Right? Ginabutong sa somehow, sang bowling ball. Pareho lang sila circle, pero mas bugat, significantly, mas bugat gidya ang bowling ball, and therefore, siya yung nagabutong sang hulin, hindi yung huling mabutong sa bowling ball. Nagets nyo? Right? Now, the closer ang marble dito sa bowling ball, the closer, the greater ang butong sa bowling ball sa iya. Kaya imagine nyo kung may mattress ka muna, kay, nagaritawag sa mattress, foam, hiligdaan, kung may bowling ball kag nagaluhob na siya, and then ang hulin, kung itupad mo, kung di butungon niya, let's say butang mo hulin dito nga part, siya magiho. Right? Hindi siya kaya butungon sang bowling ball kung ato sa layo. So again, the point is, the closer they are, kag the greater ang kadakuon sa isa ka object, kumpara sa isa ka object, mas kusog ang iya nga butong. Amen? Gets ta? So ang rason nga ikaw kag ako, gapilit kita, dribla, gapilit kita subong sa duta is because imagine, the earth is this. Ikaw amo kani kadako. So ginahigop ka sang earth pakadto sa iya, and therefore di ka kahalin. Malumpat ka, ibalik ka. Right? Because of gravity. Gets ta? Amo nang reason nga wala kita galutaw. Wala ka float tungod sang sang law sang gravity. Now sa physics, damo yang science, damo sila laws. Tungod sa ila observation, damo sila ging pangalanan, ging diskubrihan, kaging establishan na ila nga mga layi na siya. Mga layi, silingon, consistent na siya, reliable na siya, wala siya gabag-o. Pareho sa gravity, right? Consistent yung gravity. Kung kao ka cellphone, subungog mo ko na, kabalugi ka mo yan, madagdagi na siya. Consistent na siya, wala siya gabag-o. Bisan halin sa una, subong, sa buwas, amugi na siya gapo niya. Consistent na siya, amo na galing nga layi siya. Now, sa physics, may damo layi, right? Damo laws, right? May isa ka layi, nga related sa momentum, right? Ang momentum, ang motion, may mga certain nga layi man na siya. For example, ang isa ka principle nga ginahambal sa aton sa physics about sa momentum is that kung ang isa kuno ka bagay, i-launch mo sa magiho siya kung wala external nga force nga mag-impede or magpugong sa iya, inang bagay nga nga nagagiho, padayon na siyang magagiho, constant ang iyang speed, kag hindi na siya makuntat.
Gata ka example, amo sa isa ka layi, isang momentum, ha? Gata ka example, kita ka mo sa tao nga sakay sa roller, hindi, ng skateboard. Kita mo na. Kung di ko magsakay ka sa skateboard, ginakahig mo ko galingon mo, kaamo ka na. Samtang ginakahig mo, di ba galigid siya? Now, what if pagkahig mo sa imo ko galingon, nagaligid ang skateboard, let's say naguntat ka kahig, ano matabo? Ano matabo sa skateboard? Mahunong. Mahunong sa, kita mo, kung di ka ilig, kagaamo ka na, galigid ka, e then mauntat ka mo na, mapatuto ka lang wala, mauntat siya. Ano was so now? Kay tungod gani, may mga external forces nga nagapugong sa skateboard nga magdalagan. Anong external forces na? Well, ang duta mismo, friction sang duta, punggan niya ang ruida sang skateboard, right? Kay tungod garas ang duta mo. Punggan niya, hasta nga, hindi na siya kadalagan. Ang hangin, isa pa kita factor, although gamay lang ang factor, ang hangin. Punggan ka sa hangin. Right? Kitungod wala ka nag-exert sa effort, amo na galigid siya, mauntat siya, kitungod may mga external forces. For example, kung may bula ako diyo, right? Mabot kita sa point, di ba? Mabot din sa pakadto man. May point kita, right? Ano na, bear with me. Anong bear, gani? Anong bear? O, tusan nyo ni gamay, right? Ang bula, let's say may bula ako diya, boy ko siya amo na, tadlong, matsyag yun matabo siya sa bula. Matagdag siya, di ba? Kung boy ko siya, amuning force kay gin-apply ko, let's say, amuning pagkaboy ko, makita mo, mahulog it saya. Nang ahaw, nga way siya nag-float, kaya again, ma-float lang na siya o mapadayon na lang sa dalagan in the event na may in the absence of external forces nga naga-apekto sa iya dalagan. Right? Nga aga panaog siya, nga gauntat siya is because ang gravitational pull, again, ginabutong siya sa earth padalom, amo nang madalom siya, ang hangin, again, isa man naka-factor nga ginapunggan niya, right? Amo na ganing kita ka na sa mga snipers bala, kita mo na sila ga-sight sila taglagyo, like sa Middle East, ang mga may ano na bala nang sa mga snipers, tapos may mga ga-adjust ng ilang wind kag tanan kiti mag-amo ka na magtuon kapag tiro mo yan, ma-adjust pa na siya kay tungod may hangin kag tanan ginaapektuhan siya sang may mga external forces nga nag-aapekto siya. Now, imagine inang bula ngay naman nga ginabuhi ko diyo, imagine kari kay gaano malata, ga-imagine malata. Let's say nagkadto ko sa space, right? Let's say nagkadto ko sa space, and then dito sa space, di wala gid be like lapit nga planet, lapit nga stars, wala gid absent na sila tanan, space lang. Let's say haboy ko na ang bula ngay na, atong ginaboy ko man di lang ang bako-bago lang, matsyag yun matabo. Is makuntat ya. Madalayon, masigil sa dalagan. Same sang force ng haboy ko. Let's say ang paghaboy ko, let's say 50 kilometers per hour na ang iyang nga speed sang ang paghaboy ko sang ball. 50 kilometers per hour lang gina siya. Hasta nga why may mag-impede sa iya nga, why may mapugong sa iya. Right? Now imagine na kung layo biyang stars, layo ang wala sang dagko nga object nga maghigop sa iya, nga ang gravitational pull bla sa universe sa space, madalaga lang siya. Amo na siyang isa sa mga layi, isang momentum, right? Sa motion wala constantly madalaga lang na siya, same sang speed nga gin-apply mo or sang force nga gin-exert mo kung wala sang may ma-affect sang iya nga motion, wala man to hangin nga maapekto sang iya nga motion, wala man to planet nga mahigop sa iya or star nga mahigop sa iya, gravitational pull, wala, so mapadayon siya. Now, kabalo man ta nga ang earth gadalagan, di ba? Right? Kabalo ta ang earth gadalagan, di ba? Mo na gani may adlaw ka, may gabi ka, kabalo ka gigiho ang earth. Now, pamangkot nga ang earth wala gadalagan ang earth, tadlong lang haw sa space. Do ka isang bulab lang inaboy. Kung gagiho ang earth nga wala siya gasigi move forward lang. Kabalo man ta ang earth, kabalo man ta nga revolve, ga-orbit siya around the sun. Right? Gagiho siya tuod pero ano gatiyog lang gid siya gatiyog. Wala siya ga rekta. Right? Kabalo ka mo nga tungod sang ano gani? Gravity. Tungod sa gravity. Imagine ang sun among bowling ball. Imagine ang earth among hulin. Now, ginabutong siya sang sun pakadto sa iya, right? Since nga in motion sa dapat matadlong sa padlagan, ginabutong siya amo na di sa kakawala, amo nagatiyog lang siya. Imagine bala ko ang bowling ball kagang hulin ko be, pitkon ko bing hulin tapos be perfect be pagpitik ko be sa iya be. Nga same gid ang masigil na sa dalagan daya. Kung tsakto gid ang speed nga wala, hindi siya maghinay, masigil sa dalagan. Now, ang reason why ang earth wala siya nagapalagyo sa sun is because ginatawag sang mga may ginatawag ang scientists bala nga ang orbit kuno sang earth sa sun, ginatawag nilang ara siya sa habitable zone. Habitable zone. But silingon ang higop sang sun sa iya, tsakto
tsakto lang gid nga hindi man siya mahigop gid pakadto to. Kaya di ba gets nyo, dapat ang tendency sigupon niya ginapakadto siya yan para sa hulin pakadto sa bowling ball. Higupon niya asa magtapik sila. Now hindi siya kahigop tsakto gid sa earth kay tungod ng earth gagiho. Right? Gets namin ko? Tsakto lang gid ang puwersa nga gihigop. Hindi man siya tsakto man ang puwersa nga hindi makawala ang earth sa iya. So kalibot siya. So ginatawag, amo nang ginatawag sa mga scientists nga habitable zone. Kabalo ka mo kung lapit-lapit lang gamay ang earth sa sun, tama ka init, hindi pwede ang tubig mag-exist sa aton. So why life di? Right? Higupon niya ang tubig, kay mamala ang tubig kung tama ta kalapit sa sun. Kung tama man ta kalayo, ano man siya matabo? Tama man ta ka cold. Ma-freeze man ta, why man life eh? So ang fact nga ara kita sa tsakto lang gid nga habitable zone, tsakto lang gid sang distansya sang earth kag sang sun, matyagan yun na sa nga natabo na siya how? Is it by chance? Right? Is it by kay tungod nga may big bang nga natabo sa uli and then nagplastaw lang ang tanan, right? In order, matyagan mo na siya ang rason, no? Kabalogi kita, right? Nga may Diyos ang kalibutan nga nag-create sina. And ang Ginoo pag-create niya, perfect niya pag-create niya. Right? Ang takos, right? Ang kadasigon sa dalagan sa earth, siya na nag-design mga utod, siya na nag-engineer. Amo na gani nga pag-design sa Ginoo sa ining universe nga ini, nag-impose siya sa mga natural laws nga nag-govern sa ining kalibutan nga ini. Right? Pareho sa gravity. Ining mga layi nga ginobra sa Ginoo sa nature, like gravity, absolute na sila yung mga utod, consistent and again, reliable, masaligan yung sila yan. Amo na ganing rason, again, tungod sa pagka-consistent sa gravity, amo nang rason nga pagtulog mo sa gabi, why ka nakulbaan nga pagbugtaw mo ba sigalutaw na ning balay na mong blaw? Kagi ka na? Why gid ay? Why ka gid nagtulog ka nagambal ka nga, tani Lord, hindi lang maglutaw balay ko ba? Kabalo ka gid nga pagkabuwas, gatapik gid gyapon ng balay mo. Right? Kay tungod constant niya ang law sa gravity, why siya gabag-bago? Nagets ta? Nagets ta? Now again, ang Ginoo na nag-create sang amo na nga mga layi. Now, isa pa gid ka layi nga gi-create sang Ginoo nga nag-exist diri sa universe, isang ginatawag naton nga the law of the cause and effect. Dulo ka mo na? Layi sang cause kag effect. Cause kag effect bala no sa Ilonggo naman. According hinalinan kag ang resulta sina or something nga muna, right? Sa science, the way ang science mag-explain sina is kumbaga nothing happens by accident. Amo nang mag-explain ng science. Wala sa may katabo nga aksidente, right? Tanan nga epekto, may cause na siya, may hinalinan na siya, right? Nga anag pagbugtaw mo sang gabi, aban tulog ka, pagbugtaw mo sang kiti tungod nga hamo, tulog mo, pagbugtaw mo sa gabi tanong ulog. Basta ni ngamon nga nuaw, basta ang ugsara naw. Kat kasagwa basta ang dalan naw. Why na siya nabasa ya kay tungod nabasa lang sa. Anong tabo? Why kay nakabatsyag nag-ulan. Right? So nag-ulan, and that is why amo nang cause and effect. Amo na nga nabasa siya. Tungod tama ka init sa panahon subong, ga-evaporize ang aton ng mga tubig. Ay, kita mo na? Biling ka tubig bala or ano? O sagwa daw, biling ka tubig. Gagawin, kita mo, nubo na lang na sa. Nag-evaporate siya. Nga, anong cause? Ang kainiton sa sun, ang effect is nag-evaporize ang tubig. Right? Nagiho ang tectonic plate sa earth. So, ano natabo? Naglinog. Why na siya naglinog? Kaya tungod na naglinog lang. Ito namin ko. So, amo na siya isang mga layi, isang universe, sa nature. The law of cause and effect. Right? Gets ta, di ba? Now, sa Bible, mga utod, ginatawag ta na siya nga prinsipyo, nga principle, nga layi, the principle or the absolute, ako na muna siya yung title ko, di ba? Muna title ta, the absolute principle of sowing and reaping. Mga tawag sa Bible. Ang absolute nga prinsipyo sang pagpanggas kag pag-ani. Amen? Amo na yung tawag ta sa Bible, like any other laws, gatalalagsik nga ko. Pero yung sa iban nga mga law naging establishar sa Ginoo diri sa universe nga ini, ining law sang sowing and reaping or ang prinsipyo sang ining sowing and reaping pareho ni siya. Nga absolute ni siya, wala siya kabag-o. Right? Consistent ni siya mga utod. And as we continue sa ating series into the book of Galatians, nag-abot na kita subong sa ining passage nga sa diin gina-address ni Pablo ang ining prinsipyo. Right? The principle of sowing and reaping. Now, before kita magbalik sa aton nga text, no, gusto ko lang i-highlight ang tatlo kapaagi, 3 ways kung paano ni Pablo ging engage ining text nga pagkatunan ta sa sining aga.
kung paano niya gin-engage in principle of sowing and reaping. Right? Number one, ginano niya, gin-declare niya ini. He declares it, he declares it, he explains it, he applies it. Ano tatlo ka ways ni Pablo, gin-declare niya, gin-explain niya, gin-apply niya. Right? So let's go to the first one. Tawgon tani siya ang una nga tanawon, tawgon to siya the principle declared. Una tawgon to siya. The principle declared. Look at verse 7. Hambal sa verse 7, hindi ninyo pagtuntuha ang inyo kaugalingon. Right? Let's stop right there. Nagsugod si Pablo sa paghambal sa tagaan niya kita warning. Munang sugod ya. But do not be deceived. Kung sa ESV pa. Do not be deceived. Sa Greek, ang gigamit ni Paul nga word planao. Right? Planao. Butsilingon niya na to lead astray, to deceive, to cause to wonder. Muna butsilingon sa planao. Na meaning, hindi ka palayo or something mo na, hindi ka mag-wander off. Right? Ginawarningan niya kita nga, hindi ka ma-misled. Right? Or ma-mislead. Right? Hindi ka mag-go off course. Kung prasto bala sa earth bala, nagatiyog sa sun, kung maging off course lang sa ako, hindi sa tsakto sa iyang course bala, sa iyang nga dalanon, dako, nga problema, matabo. Right? So, mali Pablo, do not be deceived. Hindi ka mag-go roaming around, palapit dito sa mga sala. Right? Now, mga utod, damo-damo pagi para maituan ng tawo. Damo pagi para maituan ng tawo. Agree ka mo na? Damo pagi, di ba? Pero kabalo ka mo, isa pinaka-common na way kung paano mainto ang tawo, common way of deception is self-deception. Ang isa ka-common. Imo mismo kawalingon, ginainto mo imo kawalingon. Napati ka mo na? Right? Nagakabuhi kita sa ining kalibutan, kung sa diin, constantly, gina-remind kita nga, gani, you can achieve anything. Right? Wala imposible sa imo. Ma-achieve mo ang tanan nga butang nga gusto mo as long as you believe in yourself. Amo nang ginadoktrina sa aton sa kalibutan. As long as you believe in yourself, love yourself. Amo nang ginabasa ta pirmi. Imo naman ka og kalingon palangga. Right? Tama na nga pagpalangga sa ila. Imo naman. Right? Amo nang into ang ginapadayon nga gina-push aton sa kalibutan. Right? Be proud of yourself kung anong na-accomplish mo. Right? Ang batian mong tawag ba siya, follow your heart. Sunda lang imo nga tagipuson kay kung ginabasa sa tagipuson amo na. Right? Well, I hate to break it to you. Kabalo ka mo nga ang Bible nga hambal sa aton nga aton tagipusoon is manog into. In fact, ang Bible, why siya gambal nga manog into ang aton nga tagipusoon, gambal siya above all else. Meaning, amo ni pinaka number 1 ginto si mo. Bali Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Amo ni pinaka number 1 nga mainto sa imo ang imo nga tagipusoon. Meaning, kung kabalo kita na or kung naga-agree kita sina or kung kapati kita nga ang pulong sa Ginoo is pulong gid man to sa Ginoo, ginahambalan kita sa pulong sa Ginoo nga dapat hindi ka mamati sa imo tagipusoon. You don't listen to your heart. Listen kaya sa pulong sa Ginoo. Right? Kaya kamaturan wala sa imo heart, ara siya sa pulong sa Ginoo. Hambal sa Proverbs 21 verse 4, batiin niyo below, haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked are sin. The lamp of the wicked are sin. Tukangay blagambal ka ang lamp, ang lampara, bla? Anong pulo sinaw mo nagapasanag sa imo dalanon, di ba? Ang lampara sa mga malaot, mga wicked, sala. So kangay nang gapasanag sa gilalagyan, sala. Now sa piyak na parte, ano nga bali sa Psalm 119, 105? May patagyapong katapik diyo. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. You contrast those two passages. Anong butsilingon? Ang lampara na ginagamit sa mga wicked, sala. And that is why no wonder kakahulog sila sa sala. Now, ano yan dapat ang obrahon mo? Thy word is a lamp unto my feet. Ang lampara ya dapat and then na-notice nyo, pag ang thy word is a lamp unto my feet, do ka weird, na weirdo na. Di ba kung may sulo ka or may something, kaya nang panamang, kamulaway ko nakagi panamang, suryahan lang ko sa mga amigo ko, magkanto ka mo kung sa mga may sulo ka mo na, di ba ginaamo mo na yan? Huwag mo na yan, never na yung kinabutang mo sa tiil mo, di ba? Pero ginambal sa ato, sa writers, ang Salmo, thy word is a lamp unto my feet. Ang lamp yan dito yung kinabutang sa tiil, nga haw, kay tungkod nga dulo mga atong dalanon, para hindi ko masanda, dito ko siya ibutang. Amen? Pulong. Not our hearts.
Amin ba? So, gina-warn kita ni Paul, again, ano ba yan? Not to deceive ourselves. Hindi pag-intuay nyo kagalingon nga how? As he continues to say, ariyo, balya, nagkapadayan siya, wala, hindi nyo pagtuntuhan inyong kagalingon, wala sing tao nga makadaya sa Diyos. Right? Sa ESV, ang translation is that God is not mocked. Ano nga ba? God is not mocked. Now, sa original nga language, ang gamit ni Pablo, nga word sa Greek is mukterizo. Ang silingon niya na, yaguta. Mukterizo. Kung sa aton diya sa Hiligaynon, wala sing makadaya sa Diyos. Si Pablo, yung original, yung word gamit ni Pablo, wala sang may makayaguta sa Diyos. Ang mga Pablo, mukterizo. Now, anong butsilingon ni Pablo? Wala sang may nagayaguta sa Diyos? Ang mga ginamin niya? No. Of course not. Hindi na mo ginamali Pablo. Ngahaw? Kabalo kagid nga adlaw-adlaw sa tanan ginuobra sa Ginoo, laban sang tawo nga nagapangabuhi diri sa kalibutan, gayaguta sa Dios. Amen. Subong nga month, ano ni siya? Ano gina-celebrate ang month daw? Ano gina-celebrate ang month? Pride month. Right? Nagligan na, kita ko naman si paborito ko na si Vice Ganda mo na naman. Ginadoktrina naman ang mga bata, right? About sa mga, dapat mag-come out ka na. Right? Dapat mag-come out ka na, kaya hindi ka na pagtago-taguan na instead, i-point mo siya sa kamaturan, which is si Kristo, i-point mo siya sa sala. Pride month. Kanotice ka muna, kita nga mga tatay, Father's Day, isa lang ka day. Ilang month, gidya? Pride month. Anak mo na, adlaw-adlaw sa tanan nga ginuobra sang Ginoo, ginamock ang Ginoo, ginayaguta ang Ginoo. Amen? So, hindi niya mong silingon ni Pablo. Kabalo si Pablo na Evia. Hindi siya magambal nga inosente sa way sa kabalo, ginamock sang tao ang Diyos. Actually, si Pablo before, ginamock yung Ginoo. Right? Sa iya pagpakasala. Pero anong gibutsilingon ni Pablo? Hindi niya nga ang tao, wala gamock sa Ginoo. Ang ginamin ni Pablo is that wala sang may makainto sa Diyos. Amo na ganing nga tsakto ni ang para sa akon, ga-agree ko sa translation sa Hiligaynon, wala sang makadaya sa Diyos. Hindi pagtuntuhain nyo kagalingon. Kaya ang butsilingon ni Pablo, at the end of the day, ginamak mo man ang Ginoo, ginayagota man ang Ginoo, hindi mo na siya mainto, hindi mo na siya, why, you get what I'm saying, or do you get what Paul is saying, right? God is not mocked directly ni mga utod, ginahambal ni Pablo, sa atong mga, ang iyang audience, ang taga-Galasya, directly ginahambal ni sa atong mga Judaizers, sa mga false teachers, nga nagkadto sa ila church, kaya nagambal nga, patulik ka mo, kaya mo nang alagyan naton para sa kaluwasan. Mali Pablo, hindi mo madayaan ang Ginoo niya. Kagang mga na-sway sa mga false teachers dito nga nagpatuli man kagabi nila amuning tsakto nga alagyan para maliwas kita. Ang ni Pablo, patuli ka man, pakapon ka man, ano man obrahon mo da, right? Hindi ka man magkaon sa mga ara ka man to outwardly, do holy ka, pero ang bal ni Pablo, hindi mo madayaan ang Ginoo niya. God is not mocked. Right? Ginabandonar nila ang balaan ng Espiritu, ang works ng Holy Spirit, kaya nag-depend na sila sa ila mga inubrahan, specifically circumcision para sa ila kaluwasan. Kahit anong agenda nila, para kita, para mag-boast sa ila kagalingon. You get what I'm saying? Amo nang ilang agenda, dira? That is why, sa prior nga chapter 3, verse 3, ano ang bali Pablo? Sa Galatia, ito bali Pablo, are you so foolish? Bali, ano buang-buang naging kamo? Bali, sa mga taga-Galatia, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Ano kamo buang naging kamo? Naging suguran ang inyo kaluwasan sang balang Espiritu, ano abi nyo kamo nagaperpekto subong sa inyo nga salvation? No? You may think nga naintuan mo ang Ginoo, pero at the end of the day, God is not mocked. Wala sang may makadaya sa Ginoo. If you think you can boast sa imo mga hinimuan before the holy God, no? Into mo lang imo kagalingon, you're deceiving yourself. Amen ba? Gets ta? Tapos, ano ba ni Pablo? Wala sang may makadaya sa Diyos kay kung ano, kay kung ano ang ginpanggas sang tawo amuman ang iya anihon. Namo ni ginambal ko nga the principle declared here, gindeklarar ni Pablo ining prinsipyo nga ining law nga ining kadalagan sa universe. Right? The principle of sowing and reaping. Now, ining prinsipyo sa pagpanggas kapag ani, mga utod, ma-apply ni siya
both sa believers ug sa unbelievers. Again, layin siyang kadalagan sa kalibutan. Right? Gagamit si Pablo sang analogy sang in agriculture nga style. Right? Sa agrikultura, tabla kung ano ang ging tanom mo, amo na ang matubo. Gets nyo? Amo nang gigamit ni Pablo nga analogy. In agriculture, mga utod, magtanom ka bayabas. Hindi na siya mamuhi, mansanas. Gets ta? Nung duman ko sa balay na mo, so nagamay pa kami sa una dito sa may subdivision sa Goldcrest sa may nagtubo nga bayabas sa amon nga gate na yon. Tapos nadamo, napuslan dito namo ng bayabas. To kaya Ni pamangkot kami sa kanday mamang, sino nagtanom na? Ang balsa una ni mamang ko ni papang. So, ang pispis eh. So, hindi ko kay chindi. Ang pispis man. Nagkot-kot ang pispis ka ng tanom. Right? Kati sa uli, igo ko na yung chindihan. Ging itiya eh, or something. Pero before pa sang pispis gin itito, ang ikaon niya, bayabas. Why siya nagkaon liso sang mansanas, tapos pag itito, bayabas ang nagwa. You get what I'm saying? Again, per the law of the sowing and reaping, kung ano ang ipanggas, actually, ang panggas, wala ko nakabalo, galing kiti, tungkol sa hiligay ng translation, amo na sa panggas. Kung ano mo ipanggas, kung ano mo itanom, sabog, right? Amo na siyang mabunga, amo na siyang resulta. Amen ba? Right? So, in the same way, kung ano ang imo actions diri sa kalibutan, may corresponding na siya nga konsekwensya. You get what I'm saying? Right? Ining the principle of sowing and reaping, again, ma-apply mo ni siya hindi lang only sa believers, katabo ni siya bisan sa unbelievers. May isa ka lalaki dito, nakita ko sa video sa Facebook, right? Ganga ang buhaya, ginsulod siya kamot siya, gikagat siya sa buhaya. Ikagat siya sa buhaya. Right? Right? Sowing and reaping. Right? May isa naman niya, lalaki man to, nakita ko naman sa tatay siya sa Facebook, farmer, hindi mo ya, gipatapos siya ni eskwela ang iyang bata, pagay lang sa pagpangararo, and then after ang bata, iya nagkatapos sa eskwela, nag-enroll siya sa ALS, kaya siya nag-graduate man. Sowing and reaping. You get my point? Ang una, right, katulad sulod sa kamot ya, sa baba sang buaya, right, ginani ya, ang kamanguan niya, right? Pero ato ya, ang amay, nga nagsabwag sa sang maayo nga mga binuhatan, nag-ani siya sang maayo man nga resulta. Do you get what I'm saying? Right? Ining principle sang sowing and reaping, mga utot, not only naturally, you can apply this morally, spiritually, nakatabo ni siya. Amin ba? Now, dumduman ko sa bata pa ko sa una, kadto kami sa Buddhist mula or Taoist na temple. Dito sa templo sa Taoist or Buddhist, may isa sila ka doktrina, kung matawag mo siya na doktrina, o ito kabalo, pero may isa sila ka doktrina ang ginatawag nila karma. I'm sure kabati na ka muna. Right? The doctrine of karma. Ang karma, mga utod, halin na siya nga daw ideolohiya or kung doktrina man na siya, pero halin na siya sa Eastern religions nga associated na sila more often sa Hinduism or Buddhism, may amo na sila nga doktrina. Ang doctrine gidya sang karma, nagsugod gina siya, nahigot na siya sa ila pagpati about the reincarnation. Dira gina nagsugod ang mga ideolohiya ya. Nga meaning, kung mayo ang imobrahon sa ini nga kabuhi, ang dason mo nga kabuhi kung mapatay ka, ma-reincarnate ka, mayo man. Kung law ay ang imo ginaobra sa ini nga kabuhi, ma-reincarnate ka dason nga kabuhi, nga law ay man ang imo kahimtangan. Amo nang the doctrine of karma. Now, sa subong niya, since na-modernize na pati ang mga terms natin, magamit kita sa karma, subong, nga word, more hindi na amo na. Kabati ka mo sa kanta ni, sino nagkanta? Si Alicia Keys, o sino na? What goes around, comes around, what comes up, must go down. Ito mo nambal sa kanta mo. Kung ano ang what goes around, comes around, what goes up, must come down. Amo niya kanta mo. Amo ng karma, subong, amo ng ginahambal sang tao, nga karma. Right? Amo ng modern day usage, nung duman ko pagid, no? Sa Facebook, nagligad, dugay na to, doon nagligad, tuwig pa to. May isa ko kaupod sa church sang una, dito sang ubin pa ko. May isa, nag-rant sa Facebook, naituan ko sa kamuni, sa kamoto, sa computer shop, natuan niya, naituan ko, bintahaan ko. Hindi sa ginabasa ko ang iya nga scroll sa comments, nag-comment ang amon nga pastor sa una.
So, una ko, pastor. Hambal sa pastor ko mo. Sige lang, karmahon mo na sila gyapon. So, basa ko mo. Pwede lang na bala. Pwede bala ang karma kagang Christianity. Pwede bala nga Christian ka tapos gambal ka karma. Kaya hindi ka sa karma ginhambal. The principle of sowing and reaping, mga utod, pariho bala na siya ihan sa karma nga ginhambal. Di ba kabati ka na? Karmahon ka lang. Karma maabot gid mo. Di ba kabati ka na ginhambal sa tao na? Pariho na siya sa ginhambal ni Pablo dire. Ang prinsipyo sang pagsabog kag pag-ani, matsyag yung pariho na? No, of course not. Kabalo ka mo ang karma, mga utod, it is understood nga may isa ka impersonal na force diri sa kalibutan, may power nga nag-dominate sa ining kalibutan. Way ta kabalo din na siya halin, nagtuhaw lang na siya sa kalibutan. Amo na ganing impersonal force, hindi siya person. Impersonal nga puwersa nga among naga hatag simo konsekwensya kung ano man ang ginaubram. Kung bagabla daw pa rin, ang law of attraction, kabati ka muna, nagambal sila kung ano kung ginahaboy mo sa universe, ang universe, ginabalik yun sa ibo. Right? Now, be sensitive sa language yung ginagamit, ha? Kung gastorya ka kuno sa universe, ang universe, gabalik, gastorya man sa imo, mo na ganing law of attraction, gaba sila dapat, pero may mambal ka lang positive. May positive man na din matabo, mo kung hambal ka negative, negative man ang energy, usually, mamo na sila, may energy kuno nga mabaton mo. Right? Amo na siya, ang karma, right? As if ng universe itself naga-communicate sa imo kagang outcomes nga ginahatag sa universe sa imo based sa imong actions. Now, the sowing and reaping a principle nga ginabalik Pablo is not even close to that. Layo yung mga utod, kabulo ka mo nga kaya tungod nga ang prinsipyo nga gina-introduce sa ato ni Pablo ya, hindi ni siya pareho sa isa ka impersonal force ining puwersa nga sa universe nga way tagin kabalo kung di na siya halin. Rather, ang gina-explain ni Paul sa aton niya is that there is a sovereign God nga nagadumala sa ining kalibutan nga naga-reward sa imo or naga-punish sa imo depende sa imo nga actions. You get what I'm saying? It's not an impersonal force, it is a person. Right? May Diyos niya na dumala sa ining kalibutan nga ini dukangay sa isa ka parent bala, dukangay sa isa ka magulang, right, nga nagadisiplina or naga-reward sa iya bata depende sa iya actions. Do you get the distinction? Hindi ni siya natabuan lang. Kita mo na may mga term na ginagamit, diba? Gabaan ka man gyapon, amirisi na nakabalo na gid sa nga kita sa manog palapitan niya gid kag kung di buntog sa, may kabalik sa imo, di ba? Now, ang iba niya tao, mambal na sila, ano na siya? Right? Gaba or something, or, right? Some impersonal force nga nag-dictate sang kung anong actions nga ginahimo mo, ginabalusan niya ka, but no, not true. May Diyos ang kalibutan nga among nag-reward sa imo, amo man ang nag-pina sa imo, basing sa imong action. So, next time, mga utod, next time, nga kabati ka gani sa isa ka baha, or makabati ka gani sa isa ka ano ganyan na tawag? Ang nag-erode ba lang landslide, may next time makabati ka, may landslide or may baha nga natabo dito part sa mga nabukid nga part kitungod may illegal logging nga katabo to be. Kay illegal log sila sa amo nga lugar so ginbaha sila. Next time makabati ka na, at dapat mo panungdumon na hindi niya si Mother Nature ang naghatag sa amo nga konsekwensya. Why tayo Mother Nature, mga utod? Instead, may ano tayo? Father, God. Amen? Klaro? Right? Why tayo Mother Nature? May Father, God tayo. Right? Nga among nagadumala sa ining kalibutan. Amen? Amen ba? So that is why, so amo na sa pag-state ni Pablo, gindeclare niya. Right? Gindeclare yung prinsipyo. Ano ikadua? Gine-explain niya. Let's go to the second one. Tawag ka niya the principle explained. Right? Look at verse 8. Balda ni Paul, kung sundon ta ang aton gid lang nga gusto, mabaton naton halin sa sini ang silot nga wala sing katapusan. Pero kung sundon ta ang gusto sa Espiritu Santo, mabaton naton halin sa sini ang kabuhi nga wala sing katapusan. Right? Now, namian ko ya sa pag-render sa ESV sa ining passage kay ini pag-render nila sa ilang translation. Hambal ya sa ni Paul no sa English version, kung magsabwat or magtanom ka, magpanggas ka sa imong flesh, then maani ka sa korupsyon. Right?
Kung mag-sow ka to the Spirit, then you will reap eternal life. Right? So, simple lang. Tanom ka sa imo, unod nun, ma-reap ka, corruption, destruction. Tanom ka sa Espiritu, ma-reap ka eternal life. Amen? So, hindi siya complicated. A few verses, prior to this, ano ganun yung Bali Pablo? Ginintroduce siya sa aton ang resulta kung magsabwag ka sa imo flesh. Galatians chapter 5 verse 19, 19 to 23. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. Right? Ang bali amoni, ang mga resulta kung mag-sow ka sa imo flesh. Right? Now, pag-abot sa next verse, ano ba niya? But the fruit of the Spirit, kung mag-sow ka naman sa imo spirito, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Sowing and reaping. Sow ka sa flesh, no? If you think about it, it's very basic, mga utod. Very basic. Right? Depende kung diin ka masabwag, depende kung diin ka mapanggas. Amo ng ani mo. Every time you commit sin, every time mag-committer ka sang sala, gaso ka sa imo unod. Right? Every time mag-resist ka sa sala, gaso ka diin. Spirito mo. Amin ba? Now, aring gusto ko klaruhon, klaruhon ta niyanay, no? Di ta mag-move on, dasig lang da nga part. Kay klaruhon ta, this does not mean, right? Kaya magambal si Pablo, sow to your spirit, and you will reap eternal life. Kung mag-sow ka na sa spirito mo, anong ani mo? Kabuhi nga wala katapusan. Now, let's be clear, no? I hope na clear rin sa aton, hindi ta maluwas paagi sa aton binuhatan. Amen ba? Right? I hope clear na kasi pagsugod ta pa lang sa ining series kay ni, ginalibor ta na nga point, ginasulit-sulit ta na kakataan na ka mo na guro. Justification is by faith alone. Paagi lang gidya sa pagtuo. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, right? We have peace with God. Amo na bali Paul. Why sila nang since we have been justified by works? No. Since we have been justified, gin pakamatarong kita by faith. Romans 3:28. For we hold that one is justified by faith. Right? Justified by faith apart from the works of the law. Amen? Galatians 2:16. If yet we know that a person is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. Amen? Klaro, di ba? Hindi niya ang aton kaluwasan na base sa aton, na hinimuan na base niya sa aton nga, not because of our obedience to the law, but because of our faith. Naluwas kita, tungod nagtuo kita, hindi ya tungod gaubra kita sang kamayuhan. Now, gina-explain ko na sa inyo mga utod, kay base may iban diri sa aton, nga manungdom, nga magambal sila, sugamba si Pablo gali, nga kung magpakabuot lang ko, kaya diba, sowing in the spirit means magpakabuot ka, diba? You sow in the spirit. Obviously, hindi ka maghimo immoral Right? So, base na ma-interpretar nyo, mambal ka mo, tumini, kung mas sow sa spirit ko, then, makabaton ko, eternal life. Well, hindi niya mo mga utod ang alagyan sa eternal life. Right? You cannot outweigh your bad deeds with your good deeds. Hindi pwede mambal ka, damo na sala ko sining adlaw, buwas bawion ko lang sa Mayo. Para mas damo nga, kung Mayo inubrahan ko para sa hinimuan ko nga, laway, nga malain. And therefore, mag-abot, basi maabot karon si ang Ginoo, kundi mas damo ang Mayo hinimuan ko, na outweigh ang ako hinimuan nga malaway, and therefore maluwas ko, no? Hindi niya mo mga utod ang proseso sang salvation. Do you agree? Right? Now, tiyan nung silingon ni Paul. Magambal siya nga, if you sow in the Spirit, you reap eternal life. Anong meaning niya? Well, before I answer that, gusto ko konsiderahon nyo konsiderahon nyo nga question, no? Simple na nga question. San gakabaton sang tao ang eternal life? Munang pamangkot nga gusto ko, right? Pamalandungan nyo. San ang tao gabaton eternal life? Kung mapatay sa? Or kung mag-abot ng Ginoo gulpi? Amo na pagbaton niya eternal life? Or ari pagidong nga pamangkot to? Sorry.
Ari pag ginapamangko to, san o maabot ang kingdom, kapatigan mo na, kingdom of God. Ang kingdom sa Ginoo, saan o maabot? Sa future, sa millennial reign ni Christ, saan o? Or, ari pag ito, saan o manginhari si Kristo? Subong gano sa? Saan siya mahari? Sa future? O kung hari sa subong? Right? Ang kingdom sa Ginoo ya, saan o? Sa future? Or subong? Kabalo ka mo mga utod, ang mga theologians, may ginatawag sila, nga kapangabuhi kita kuno subong, sa tion nga ginatawag the now and the not yet. Subong, pero hindi pa. Hindi ko kabalo mong Ilonggo, sinapura mo na sa English. The now, mas namin siya matiyan sa English, di ba? The now and the not yet. Ara ka sa kalibutan, kapangabuhi ka subong nga, amo na ni, pero hindi pa. May ara pagid. What do we mean by that? The kingdom of God is here. Ngahaw, nagkaroon na si Kristo. Gindala ni Kristo ang ginarian sang Dios. Buti-lingon, ari na kita sa kingdom of God. Amen? Kinuupod sa pagdala ni Kristo. Pero ayhan, amo na ni kingdom of God, hindi pa. Ari ka na sa ining sides ng heaven, pero may maabot pa gidya nga ma-establish siya gidya ang kingdom of God. You get what I'm saying? So meaning, si Kristo, hari na gidya subong. Get you namin ko? Gapungko sa trono, ito sa baw, matsyag nyo gaano sa, hulaton ko lang ah. Ito subong ano, imo nga no, assistant, hari palang ko guro subong. No, kabalo kita nga Christ is King. Amen? Pero kung Christ is King, nga adamo gyapon sang hindi magpati siya, where do kaangay blas ang gobyerno? Nga tanan nga tao gapati sa presidente, tanan hindi man tanan nga tao namiyan sa presidente. Damo tao rebilde sa presidente. You get what I'm saying? Christ is King now. The kingdom of God is now. Pero kabalo ka mo, may hope pa. May hope pa. May future hope pa ta. Mas manami pa rin siya kumpara sa this side of heaven, we suffer, susceptible pati gyapon sa sala. Pero that doesn't mean nga way ta sa kingdom sa Ginoo. You get what I'm saying? Ari na tayo sa kingdom sa Ginoo. Now, to answer your question, I mean, in your question, ako nung to question, right? San o mag-gain sang tao ang eternal life? Papatay sa ano? Sang time nga nagbaton ang Ginoo or nag-surrender sa sangya kabuhi kay Kristo, that very moment, may eternal life siya. Anong butsilingon ko? Butsilingon utod, ikaw kag ako, may eternal life na tasubong. You get what I'm saying? You get what I'm saying? May eternal life ka na niya. Right? Again, subong ka pa nga buhi ka day sa ining sides ng heaven, susceptible ka sa sin, kapakasala ka pagyapon, hindi mo ma-help imo ko galingon. Right? Gakakurap pagyapon ng imo nga health, gaka-deteriorate ang health mo kag tanan, pero hindi butsilingon nga hindi ka secured eternally. Nagets ta? Hindi iya butsilingon nga kay nasandad pa ko subong balik naman sa sala, therefore hindi nako way nako eternal life. About so ti himuon pangabudlayan ko naman todo para magka-eternal life naman ko. Nakagets nyo kung ano ka do mango nga theology na. No, kalawayan balon pero dito ka amo na siya, to ka silly. Ang eternal life mo to jaway si bawi-bawi ya. Once you trust in Christ, once you believe in Christ as your Lord and Savior, may eternal life ka. Kagri ka muna? Kagri ka muna? So utod, yes, may eternal life ka na. Subong. Kagako, once a person genuinely believes in Christ as his Lord and Savior, then, eternal life. Eternal life is both a present reality and a future inheritance. The now and the not yet. Amen? Ang aton nga salvation, mga utod, is not merely a hope, ang eternal life. Hindi na siya merely nga hope lang. Pero it is a present day reality. Subong mismo ya. Luwas ka na. Amen? Right? Meaning, we belong to Christ now. Gets nyo? Hindi yan sa future pa. Subong mismo. Right? Nabilong na kita kay Kristo even as we await ang fullness sang inang promise niya sa aton. Amen? So, ang ginamin ni Pablo sa ining verse is very simple. Again, no? If you sow to the flesh, you reap corruption. If you sow to the Spirit, then you receive a reward. Right? Eternal life, ang principle, again, nag-apply din siya sa unbeliever kaysa believer, di ba? So, meaning, kung ang unbeliever, ariyo, ibutang tabla sa tsakto kung ang unbeliever mag-sow sa iya nga flesh, right? Mag-ubra sa mga kalautan, garip siya sa kalautan. Sa dire nga kaliputan, sa dire nga life, kung hindi siya maghinulsol sa iya sala, hindi siya magtukoy Kristo,
maaresulta na asta sa piyakya na kinabuhi ang iya pag-ani sang mga ang tanan nga kalautan naging soya sa iya nga flesh. Amen. Now, kung ang isa ka believer, ang isa ka Christian, nagaso ka sa imo nga tawhanon nga kinaugali o nagaso ka sa imo nga flesh, garip ka man sa consequences sa corruption diri man mismo sa ining kalibutan nga ini. Pero hindi mo't silingon, hindi ka maluwas. Explain ko sa inyo, right? Your salvation remains, even though sometimes kakasala ka, kung Christian ka, ang sala mo na iya, mga utod, dire, sa kalibutan, gakwa ka ginaya, balos, right? Garip ka gidya. Pero galing, ang imo kaluwasan, why niya napiktuhan? You get what I'm saying? Nawaring pamangkot din, no, mabeg sa question. Ti ano gali iya ang perdesang? Anong perdis ang Kristiyano gali? Why gali ka kapalos iya nga kaluwasan? Ti meaning kung makasala siya, luwas mo sa gyapon. Although ginasuffer iya ang consequence diri sa kalibutan, pero ti luwas mo sa gyapon. Ti ano niya gali? Ano karon ang perdiya karon? Well, dako gi perdiya right? Dako perdiya. They may suffer physically, right? Pwede ang mga ginaubra ang kalautan diri sa kalibutan, pwede anihon nga mabatsyag sa physically, mabatsyag sa mentally, mabatsyag sa emotionally, mabatsyag sa spiritually, right? Financially, mabatsyag sa, right? Depende sa kung ano kasi kung sa ginatag sa Ginoo siya, pero bayaran niya ginaya. Kadamdaw ka mo sa Friday, hindi mo pasugot ang Ginoo nga ang sala wala bayad. You get what I'm saying? In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga utod, anong ginambal sa aton? Ginambalan kita na magtubang na kita sa uli sa Ginoo, bayran kita sa Ginoo or tagaan niya kita reward based sa atong actions. Now, whatever that reward is, ako yan mismo personally, huwag ko kabalo, ano na sa reward, pero amo na ginambal sa aton, may reward sa kuno. I mean, aside sa aton kaluwasan, na may reward ko na yan, ginawa mo nang sa iba na crownan niya ka, may mga idlak na da, balay mo na, huwag ko sa ako yan, hindi ko kabalo. Pabalaan ka lang sa ulihi. No matter kung ano man ang reward, dula na sa posible. Kung gaubra ka, sang mga hindi maayo, or gakahulog ka pirmi sa sala, samtang buhi ka nga Kristiyano, posible, why ka reward? Although maluwas ka gyapon, kabudlay irap ang imo nga utok dira, pero kabalo ka mga utod, while salvation is secure para sa ka-Christian, right? Isa ka Christian, ka salvation is secured, pero kung padayon ka nga gakahulog sa sala, deeply mapiktuhan niya na ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Madulay mo peace, madulay mo joy, madulay mo contentment, madulay mo fellowship with God. Right? Namian ka na, pirmi ka lang nabugatan sa imo ano na? Sa imo nga balatsagon. Kabalo ko mga utod, personally, wala ko ya kilala nga Christian. Personally, ako lang ya. Personally, wala ko kilala nga Christian ya. Nga ginahimo, yan niya lisensya, inibla, imo ya license para magpakasala sa. Why ko ya kakilala, personal sa akon, yung Christian nga amigo ko or pamilya ko or something. Wala ko ya ka-encounter Christian nga mga, luwas naman ta. Pasala lang ta, pag gusto ta, pakasala Why ko na ya ka-encounter mo ng Christian ya. Right? Gagambal siya lang, since nga luwas naman ta, therefore, maso na lang maso sa aton nga, hindi ta mapakabuot, hindi na ta maguntat sa mga addictions na, hindi ta total luwas naman ta. Why ko ya kilala, personal Christian nga mo na, kabalo ka mo, ang Christian ya, ang iya yung pursuit is always righteousness. Ginaya, a Christian seeks to live righteously and obey God's law, right? Ang aim sa isa ka-Christian niya, although kakatumba-tumba sa, pero ang aim niya ginaya, mag-sow sa spirit continually. Although again, sometimes hindi mo bribe, budlay mo. Yes, I know, kaya ako kabalo ko na. Right? Kaya ako makasasala man. Pero again, hindi na siya rason, right? Nga baka bla Christian ka to, pero why kaya deep sense of, why kaya gambal nga, subong adlaw, tingwaon ko na hindi makasala. Do ka hindi na yung tsakto, nga baka Christian ka. Do you get what I'm saying? 1 Corinthians chapter 3, ano nga bali Pablo, sa verse 14, kung ang ginpatindog sa pundasyon hindi masunog, magabaton ang nagpatindog sang balos, muna ginambal sa ito lang reward. Pero kung masunog, meaning maagi kita testing mo, wala gid siya sing may baton nga balos, pero ang iya kaugalingon maluwas. Right? Maluwas. Ang iya halimbawa, mangin pareho sa tao nga nakaluwas sa balay nga nasunog, pero wala gid siya sing may nadala. A Christian gets salvation at the end, pero diri sa kalibutan, do sunog kaya. You get what I'm saying? Pero wala siya yung natulay mo kaluwasan. Right? Importante na mga utod nitong demonyo, wala niya dula-dula ang kaluwasan. Once nagtuo ka gidya kay Kristo,
Kaya gato kay Kristo, di na siya perfecto. But sila yung gato kay Kristo, sometimes kasalagi na siya. Sometimes ginahungod na pagkidagani eh. Pero tandaan nyo, the principle of sowing and reaping, balusan ka giniya sa Ginoo. You get what I'm saying? A Christian does not lose salvation pero ma-experiensyahan mo giniya ang konsekwensya sa imong action. Amen ba? So that's why encourage kita ni Pablo, which brings us sa aton nga third nga point, ang third nga point dasig na lang niyo. Gin-declare ya, the principle declared, the principle explained, subong niya i-apply ya. Tawag ko na siya, the principle applied. Look at verse 9. Gani hindi kita magkataka sa paghimo sang maayo kay kung magapadayon kita magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. Hindi ta magkataka mga utod. Every time makakita kita opportunity nga mag-ubra sang maayo, grab ang opportunity. Right? You grab the opportunity every time an opportunity arise nga mag-ubra ka sang maayo, kabalo ka mo ang reward maabot na. Maabot na siya mga utod. Maabot ng reward in due time. Now, wala talaga kabalo ko sano, pero maabot na siya. Patihin nyo lang ining lahi sa sowing and reaping na ginambal ni Paul. In Ephesians chapter 2, ano ang sang pulong sa aton? We are predestined for good works. Kita mo mga Christian, predestined kita sa Ginoo para mag-ubra sa mga mayo. Ngabutang Titus chapter 2, ano ang bal ni Paul kay Titus, gintugyan niya ang iya kaugalingon nga patyon agud maluwas kita tanan, maluwas kita sa tanan naton nga mga sala kag agud mangin iya kita nga mga katawhan nga matinlo kag gusto maghimo sing maayo. We are saved for good works. Ginluwas kagid para mag-ubra ka sang kaayuhan. Right? We were saved or we are saved by Christ to bear the fruit of the Spirit. Right? Meaning ano na? Meaning ang munang goal. To be gentle, to be kind, to have self-control. Amen? Ang munang goal sa isa ka Christian. Now, let us not cultivate, right? Hindi ta magbutang sa aton mindset na gusto ta mag-ubra sang maayo kay tungod nga may reward ang Ginoo. Right? Kabalogit ta nga ginaabusar ni sa mga utod. Let us not cultivate that mindset. Mama, ubra ta maayo kay kabalo ka mo. Balusan ka na sa Ginoo. Gina-bless ka sa Ginoo mo. Amo na ganyan sulit ko again, right? Amo na nga delikado gid mamati kasi isa ka prosperity preacher. Kaya ang tanan ginahambal ya, hindi na tanan butig may mga kamaturan sa iba ni ginahambal da. Magambal siya nga mag-ubra ka maayo, balusan ka sa Ginoo, tuod na. Tuod na mga utod. Amo na gani nga delikado magpamati kasi isa ka prosperity preacher, applyan mo discernment. Now, hindi man tanan nga tawo nga simba sa prosperity gospel church, amo na sila pero laban sa ila amo gina. Laban gidya sa ila. Right? Hindi na among attitude mga utod nga dapat sakto. Hindi na sa right attitude mga utod. Right? Ang isa ka believer nga magambal siya gaobra lang ko sang ining mga mayo I do good to others kay ga-expect kung may reward ko, hindi na siya amo mga utod. Right? We should not cultivate a mindset nga pareho na. Kabati ka muna permi nga ginambal nila bla, do you want to be blessed? Do you want to be blessed? Hatag bla, hatag dako. Hatag dako. Do you want to receive God's blessing? Hatag dako. Give more. Now again, while ang generosity, ang pagkaalwan, gina-encourage na sa Bible. Ginambal ni Pablo, God loves a cheerful giver. Gina-encourage na yan na maghatag ka. Again, wala ginasala iya, mga utod. Why ko gambal nga sala na. Pero para gamiton mo na, para imanipularon mo ang Ginoo, God is not mocked. Hindi mo pwede ituon ng Ginoo. So yes, sakto na sa. Kung pumakuton ka sa imo to, meaning gali kung maghatag dako ko sa simbahan, dako man ni balos ko, kay may sowing and reaping man. Bro, sakto na, may sowing and reaping. If you sow out of greed, then you will reap the benefit nga may greed na. You get what I'm saying? So, panggas ka sang pagkadalok, mabalik na si mo ya ang konsekwensya sa pagkadalok. So yes, sakto gyapon. Sowing and reaping gyapon. You get what I'm saying? Amin ba? Aduway ka mag-agree, oh? Agree ka mo? God is not mocked. Right? Sino ko nung nag-search sang heart? The Holy Spirit. Kita sang balang spirito ang imo yan tagipusoon mga utod. Kay gahatag ka lang gabiyahe kasi pastor sang una ko no. Sang hindi pa to siya no. Gabiyahe na sa kuno to New Year pastor no. Ginabiyahe ko ginaiya ang bilog nga adlaw kay para maka first fruit lang ko sa amon simbahan. Kay parang bilog ko nga no. Kay tiyang iya nga motivation
kay para i-bless ko sang Ginoo. Para magabalay ko or something. You get what I'm saying? Right? If you sow greed, mga utod, mabalusan ka ginaya, kalautan, I mean, destruction man, or corruption man. Right? Now, think of it this way. Ariwa, buligan, taka mo gamay. Think of it this way. Ang imo amay, suguon niya ka, to labihakon nga, mga bayo. Tapos siya, gaanta ka, reward pagkatapos ini. Now, ginubra mo, then ginbattle mo ng reward. Pero sa totoo tani mga utod, the motivation is that ginubra mo to ya not for the reward. Ginubra mo to ya out of love sa imo amay. Mo to tani pinakauna nga motivation. Nakabalo ko budlay na. Pero amo na siya dapat. You get what I'm saying? Right? Now, ano gani? In like manner, ang Ginoo gambal sa amo na. Obey ka sa akon. Right? Hatag ka or maubra ka mayo sa imo nga mga isi ka pareho. Gaubra ka na kay tungod nga palangga mo ang Ginoo, right? Amo na gina-obey mo siya. You get what I'm saying? Duka nga ito si Subong, ang ako nga bata, nga subang. Pagsugod sa klase, ginhambalan ko sa kutob Subong kung may 100 ka sa imong quiz, hatag mo sa amon, kitagaan ta ka shin, 100 pesos. So, ti mga dudwa o tatlo na sa Subong katag sa akon nga may 100 siya. So, 100 siyang score. So, ginatagaan ko sa 100, kay gibutang ito sa iya nga piggy bank. So, one time nabugtaw ko sa tulog ko, nabugtaw ko, nagwa ko kay ma-CR ko, gaduyo-duyo ko, ang basta sa niya, Dad, may hara na naman ko, 100, oh, good job. Hindi ko balik ko. Tapos, before ko magsulod balik, nambal ko siya. So, tangin na, ubra ko niya message. Tistingan ko mismo sa anak ko, gid. Ang bako sa bata ko, bako, manong, ang plano ko, makuton ko sa mo. Ginatagaan ta ka reward na mayuhon mong imo nga pagskwela. Pero ginaubra mo na kay tungod nga gusto mo magmaayo, ang imo nga o kung ginaubra mo na tungod sa reward. Ano ang plano ko? Sabi ko, manong, ginaubra mo ni ang amo ni kay para way pa ko katapos sa ng reward. Way pa ko katapos kay ginambal ka balus kung di ko makadtom ni reward. Okay, di balik ko tulog din. Way chansa. Right? Amo na ga pa matuod nga tao depraved gid ya. Reward. Right? So again, let us not cultivate that kind of mindset. Kita yung mga Christians, gaubra kita mayo, gahatag kita, gaano kita. Hindi iya nga gambal kita kitungod balusan ko sa Ginoo. Gaubra ta niya out of obedience sa aton amay. Kay tungod ginahambal sa Ginoo. Amo ni ubraha. Right? Duka nga ito bla labahan ko ni, although kabaton mo ko sa reward, pero kabalo ko nga kay kabalo kat kapoy na ning amay ko sa obra. Tiyan mo na nga labahan ko ang iya nga ano eh. Pero batonon mo nang okay man. Why man gambal hindi mo pagbatonon? Pero ang motivation tani again no, gamba ko nga duka easier said than done. Right? Pero totoo, amo nang ginahambal sa aton. Amin ba? Gani kung may kahigayunan, lastly, verse 10, gani kung may kahigayunan, hindi ta pagpaligaron ang paghimo sang maayo sa tanan nga tawo, kaglabi na gate sa aton utod nga mga tumuloo. Gina-repeat lang ni Pablo ang iyang idea, pero with a twist. Balya, palanggaan yung inyong neighbors, pero most especially, ang mga utod mo sa Ginoo. Correct na. Sa pulo, katawo, right? Nga magkadto sa imo, kag maayo si mo bulig, isada ang Christian, medyo tagagidya prioridad sa Christian. Tukang isang utod mo bla. Right? Kung ako kudya utod ko sa mo. You get what I'm saying? So, brothers and sisters, no, just like gravity, bla, atong principles ng gravity, atong laws ng gravity, ang principles ng sowing and reaping, it's an absolute law. Absolute gina siya. Nakatabo gina sa mga utod. Kaya tungod, ang Ginoo na nag-impose dito sa universe. Right? Hindi na siya tsansa lang. Right? Hindi na siya impersonal na force. It is absolute. Therefore, wala siya gabag-o. Right? So, let us therefore, no, kinanglan, mangin mindful kita sa mga gawi ta. Let's therefore be mindful sa atong actions kung paano kita magawi. Bala kung anong mga ginaubra sa atong nga kabuhi. Right? Let us always bear in mind na may amay kita, may sovereign kita nga amay nga Diyos, nga nagatanaw sa aton kung anong ginaubra ta, kag nagahatag sa atong pina, nagahatag mo sa atong reward kung anong aton nga obra kung diri. Walking by the Spirit, di ba mo na aton nga do tema na siya eh. Kido konektado man lang ni tanan. Walking by the Spirit, di ba mo na? Walking by the Spirit, kabalo ko can be a challenge, mga utod. Challenge kina iya. Magpanglakaton ka sa balang Espiritu, I know. Amo na gani, kabalo man si Christ ni budlay na, amo na gani ginatawag ya ka. Right? Katubla, Matthew 11, come to me, and I will give you rest. Amo na ginatawag ya ka, kabalo siya budlay na. Ano pa ginambal ya? Kadto ka sakon, kisuksukon mo ni akon nga yoke. Ngaw, kay buligan ta ka carry isang inang burden nga ina.
Right? Amo na gani gina-welcome ka ni Christ nga magkadto sa iya. Kabalo ka mo, last lang yung balko. Kabalo ka mo nga si Jesus, siya lang ang isa ka tawo, one and only nga tawo na nagkabuhi sa ining kalibutan, kag magakabuhi pa, right? Sa sining kalibutan, siya lang gid ang isa ka tawo nga wala na sang iban pa nga ginobra sa iya kabuhi kundi mag-soul lang sa spirit. Siya lang gid ang isa ka tawo nga muna nga nag-soul lang gid siya sa spirit, siya lang gid why siya ka soul sa flesh? Why siya kapanggas sa iya nga unod nun? Gapanggas saya sa espiritu halin sa pagbatay asta nga ginhalad sa cross. Kabalo kamo siya lang gid ang isa ang nag-soul sa flesh. Pero kabalo kamo no tabo sa end sang life ya. Nag-reap siya corruption sa iya nga lawas. Right? Nag-reap siya corruption, nag-sow siya sa spirit, nag-reap siya corruption. Kabalo kamo nga ahaw. Kay ikaw kag ako ma-reap sa benepisyo. You get what I'm saying? Kabalo kamo na nag-sow si Christ sa spirit. Why na well, obviously, again, magambal ko lang nag-reap sa corruption. Ang ginamin, why yan namin ko nga nagbaton sa sang balo sa salaya. Kabalo, hindi nyo maguro ginambal ko, di ba? Pero namin ko kakita mo natabo siya sa Kalbaryo. Kita mo natabo, right? Ang pagpakahuyang, ang suffering ginagiya. Nag-reap gid siya sa corruption. Right? Ging tratar siya as if nga daw siyang pinaka malaot nga tao sa kalibutan. Even though nag-sow sa spirit, ha? Right? Kabalo ka mo nga, ha? Grace. Para ikaw ag ako, ma-reap kita sa benepisyo. Siya ang nagtanom, siya ang nag-ani, siya ang nagtigang, ikaw yung nagkaon. Gets that? Amin ba? So that is why nga ginasaligan ta si Kristo. That is why nga surrender kita sa atong life kay Kristo. And that is why we aim nga i-obey ta si Kristo kag i-follow tang iya example. Right? By sowing in the Spirit. Amen?